Ito ang gabi bago ang pagkakapako sa krus, kung saan ang pagtataksil, pagmamahal, at tadhana ay nagtagpo sa isang hapag. Sa isang tahimik na silid sa itaas sa Jerusalem, nagkatipon si Jesus at ang kanyang 12 disipulo. Ang hangin ay puno ng aroma ng inihaw na kordero at mapapait na halaman, ang tradisyonal na pagkain ng Paskua. Hindi ito basta-bastang kainan. Ito ay isang gabi para sa pag-alaala. Isang gabi para sa pagdiriwang ng pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Sa espesyal na pagkain ito, ibinahagi ni Jesus ang mga salitang magpapabago sa mundo magpakailanman. Si Jesus, na puno ng pagmamahal, ay pinagpira-piraso ang tinapay at ipinasa ito sa mga alagad. Kunin ninyo, kainin ninyo, sabi niya. Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Kinuha niya ang kopa ng alak at inalok ito sa kanila. Uminom kayo mula rito, lahat kayo. Ito ang aking dugo ng tipan na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Isang bagong tipan, isang pangako ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na napakalawak, na malapit ng lupigin maging ang kamatayan. Ngunit isang anino ang bumagsak sa silid. Ang tingin ni Jesus ay naging malungkot. Nagsalita siya. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Napanganga ang mga disipulo. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagkalito at takot. Sino sa kanila ang makakagawa ng ganong bagay? Panginoon, ako ba? Bulong nila kumakabog ang kanilang mga puso. At pagkatapos ay dumating ang isa pang dagok, matalim at hindi inaasahan. Tumingin si Jesus kay Pedro, ang kanyang pinakamamahal na kaibigan, at sinabi, Pedro, bago tumilawak ang tandang bukas ng umaga, 3 beses mong itatanggi na kilala mo ako. Sa kabila ng bigat ng gabi, nanatili ang kislap ng pag-asa. Bagamat natatakot, ang mga disipulo ay nanatili sa tabi ng kanilang Panginoon. Magkakasama nilang haharapin ang anumang darating. Sa pagtatapos ng gabi, pinangunahan sila ni Jesus sa isang himno. Lumabas sila sa malamig na gabi, puspos ng pag-asa. Ang kanilang patutunguhan, ang hardin ng Getsemani. Dito, ialay ni Jesus ang sukdulang sakripisyo, tinutupad ang propesya at nagbubukas ng bagong pag-asa.